Hi guys, alam niyo ba kung ano ang anthropology? Oo, di ba ang anthropology ay isang Greek word na ang meaning ay tao at ang logos naman ay nangangahulugang pagsusuri ay siyentipikong pagsusuri ng pagiging tao. Tama. At dahil dyan, tatalakayin natin ang anthropological na konsepto ng pagkilala sa sarili. Titignan ang ugnayan ng kalikasan at pagpapalaki sa pagbuo ng ating mga pagkakakilanlan. Nabubuo yan sa dalawang pananaw sa sarili, di ba? Oo. At ito ang una, ang egocentric. Ano ang egocentric? Ang egocentric ay pananaw o pagtingin sa mundo na nakatuon o naglalagay ng malaking emphasis sa sarili o personal na interes. Ayon kay Robbins, isang antropolohista, walang sino man ang may kahulugan maliban sa relasyon sa iba na nagpapakita ng kaakibat na aspeto ng ating pagkakakilanlan. Yun pala yung ibig sabihin nun. Parang nagpo-focus ka sa sarili mo, no? Ano naman yung isa, yung sociocentric ba yun? Ang sociocentric, ito naman ang kabaliktaran ng egocentric, ay isang pananaw o paningin sa mundo na nakatuon o nakalagay ng malaking emphasis sa lipunan o kolektibong pangangailangan kaysa sa sariling interes. Ganon pala yon. Ngayon, alam ko na kung ano ang kahulugan ng egocentric at sociocentric. Salamat sa inyo. Sa ngayon ay papaliwanag ko naman kung ano ang isang identity toolbox. Ang identity toolbox ay isang kahanga-hangang konsepto na tumutukoy sa mga bahagi ng pagkakakilanlan na pinipili ng isang tao na bigyang diin sa pagbuo ng kanilang mga sosyal na sarili. Di ba ang halimbawa niyan ay ang mga aspeto tulad ng pagkamag-anak, sarian at grupo ng edad ay elemento na maaaring bigyan diin ng mga tao sa kanilang identity toolbox. Tama ka dyan, Lawrence! Yung isang slide na self-identification, di ba? Ang ibig sabihin nun ay ang self-identification o ang proseso kung paano natin natutukoy ang ating sarili. Dagdagan ka lang ang sinabi ni Haven tungkol sa self-identification. Ang self-identification ay paraan kung paano natin ninuhubog ang pagtingin natin sa ating sarili. Ito ay binubuo ng mga bahagi ng ating pagkakakilanlan, gaya ng ugnayan sa pamilya, kaugalian, wika at marami pang iba. Salamat sa inyong dalawa. Mas lalo kong naiintindihan ang self-identification. Dadako naman tayo sa constructing identity, self, group, and rites of passage. Alam nyo ba ang mga ito? Oo naman, ang pagbuo ng pagkakakilanlan ay isang proseso ng pagsasama-sama ng mga interaksyon sa lipunan na bumubuo ng kahulugan ng sarili at pagiging bahagi ng iba't ibang grupo. Dagdagan ko lang ang sinabi ni Jeff. Ang mga impluwensyang kultura ang nagtatakda kung anong uri ng identidad ang tinatanggap, kung ano ang normal, kakaiba at inaasam. Ito naman ang nalaman ko tungkol dyan. Ang ritual na seremonya na naglalaman ng mga pagsasanay ay naglalarawan ng mga pagbabagong yumanig mula sa isang yugto ng buhay patungo sa isa pa. Ang prosesong ito ay umiiral sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Napakahusay nyo talaga. Dahil sa inyo, nalaman ko ang kahulugan niyan. Salamat Walang anuman, buti nga natanong mo yan. Mas napaliwanag namin siya sa'yo na maayos. At ang panghuling slide naman, alam niyo ba ang cultures around the world? Pwede bang magbigay naman kayo ng mga halimbawa o? Sige, ako na mauuna. Halimbawa, ang mga Aymara Indians ay hindi kinikilala ang isang tao bilang tao hanggang sa mabigyan ito ng pangalan. Idagdag ko na din yung dalawang alam ko. Samantalang sa Iceland, madalas agad na binibigyan ng pangalan ang mga sanggol. At pagkatapos ng kapanganakan, Sama ko ng akin sa Arctic Canada, karaniwang ipinapatan sa mga sanggol batay sa mga yumakong kamag-anak. Alam niyo ba na meron din tayong kultura sa Pilipinas? Sige nga, ano ba yon? Pilipinas naman, kadalasan ang mga sanggol ay binibigyan ng mga pangalan batay sa mga patronong santo. oo nga no? Kaya meron akong kakilala. Pangalan niya ay Pedro.
Galing. Yan dahil sa pagkukwentuhan natin, mas napaliwanag natin kung ano ang anthropology at ang mga nakapaloob dito. Oo nga, no? Pero alam nyo ba, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa kwentuhang ito, marami din ako natutunan about sa mga topic na ito. At sana, sa mga makakanood nito, marami rin silang matutunang topics patungkol sa anthropology. Tama ka dyan, Jeff. Buti na paliwanag natin ito ng maayos. Paano ba yan? Kain na tayo. Tara na, kain muna tayo. Hanggang sa muli. Paalam!